I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yan? Si Congressman Pono. Nako, talaga naman. Panibagong kalbaryo ni Kiko Barsaga Katok. Ay, nako. Alam nyo, sa totoo lang, dapat tumino ito si Katok no? Na ano na nga, na-suspende, dapat nagbago. Kaso lang pati patay dinamay So, gumalaw ang baso. Nako. Ayan si Congressman Pono guys ng NUP. Yan na nga ang sinasabi natin yung mga ganyang klaseng pag-uugali dapat hindi na po tumatakbo sa mga ganyang matataas na posisyon. Siyempre pag sinasabi mo House of Representative, ginagalang po 'yan, no? Dekalidad ng mga tao diyan, no? Although ang iba nasa sangkot sa flood control, no? Dahil ang iba contractors, no? So ganun pa man, hindi naman sila lahat ganun. Only fews are doing nakakasira sa kanilang buhay, which is yung nasasangkot sila sa flood control. But hindi naman in general. Marami naman na mabubuti na congressman guys. So dahil dyan, si Kiko Barsaga, kung natatanda nyo, itong nakaraan, sinampahan siya ng cyber libel ni Mr. Rason, mga kababayan. At ito na naman, nako po, ayan bakit kanyo? Ito, basahin ko po para kompleto detalyado. Shout out sa mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW. Shout out sa inyo guys. Today is January 20, 26. Ang bilis ng araw Sabi po ng One News, mga kababayan, ayan new cyber libel complaint filed versus Barsaga. I'm ghost. Deputy Speaker Ronaldo Pono filed a cyber libel complaint against Cavite Representative Kiko Barsaga before the Antipolo City Prosecutor's Office on Tuesday, January 20. Pono cited on January 9 Facebook post alleging that he and other NUP lawmakers received bribes from businessman Enrique Razon, who has also filed a complaint against Barsaga. Sabi sa inyo sabi ko, how much more kung mag-risk back itong mga pinagbibintangan niyang mga sulon, which is ang mga congressman guys, walang ipapanalong kaso si Barsaga, matatalo 100% di ba? Kung wala siyang sapat na ebidensya laban doon sa pag-akusa niya kay Mr. Rason na kung saan nagbayad daw siya ng pera para sa mga ibang mambabatas para mapanalo dito si dating Speaker Martin. Sus Mario Joseph, hindi gawain ni Mr. Rason yun sabi niya nga ayaw niya madungisan ang kanyang pangalan kaya nag-file siya ng cyber libel laban kay Barsaga. So, ang tanong, itong mga congressman na ito ayun, nag-file nga ng cyber libel laban sa kanya. Paano yan? Magkano yun guys? 110 milyon ang danyos na ipinataw sa kanya sa cyber libel na pinail ni Mr. Rason. Patay kayo ngayon. Malala guys, alanganin si Barsaga guys. Maubos ang pera nito. Action have consequences, especially when they are malicious and clearly intended to destroy reputation without any basis, Pono said. Tama. Kung wala kang sapat na ebidensya, my goodness, you should keep your mouth shut, di ba? Or close, or sip your mouth. Totoo yun. Ang hirap kayo magbintang, guys, na wala ka namang sapat na dahilan. Di ba? Wala kang sapat na ebidensya. Oh my goodness, sinasayang mo lang yung oras, at saka magbabayad ka talaga ng malaki. You cannot casually accuse someone of a crime, broadcast it to millions, and expect it to hide behind social media antics. We will pursue full accountability under law, he added. Agay, pagtay kayo ngayon mga bes. Ayan na po. Another.
Pakinggan nyo po yung sinabi ni ni Congressman Pono dito, guys, ha. Hindi lang po yan, mga kababayan, I think, mayroong pag-uusap ang mga congressman na tuluyan si Barsaga. Ibig sabihin, gusto nilang matanggal sa House of Representatives bilang congressman. Gusto nilang i-expel na para matuluyan niya. Matuluyan na. Kasi sa totoo lang, agree ako doon kasi malaking kahihiyan kasi yun, guys, sa House. Dahil congressman siya ng Cavite, Dasma Cavite, Dasmariñas. 'Di ba, malaking kahihiyan Kaya yan ang gusto mangyayari ng mga ibang congressman. Kaya abangan natin matuluyan dito si Barsaga, guys. So, dahil diyan, sabi po dito ni Congressman Congressman Puno tungkol dito sa pag-expel. Gusto nilang tanggalin si Barsaga sa House. Ito. Samantala, itutulak naman ng National Unity Party ang posibleng pagpapatalsik kay Dasmariñas Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga mula sa Kamara, kasabay ng paghahanda ng pagsasampa ng hiwalay na kaso laban sa kanya sa labas ng Kongreso. Ayon kay Puno, patuloy kasing binabaliwala ni Barsaga ang mga desisyon ng House Committee on Ethics at ng Kongreso, dahilan upang ikonsidera ang kanyang outright expulsion. Isasama rin umano sa reklamo ang kontrobersyal na pahayag ni Barsaga laban sa yumaong si Representative Romeo Ako. Sinabi ni Puno na hindi na sapat ang suspension dahil patuloy ang umano'y maling akusasyon at paglabag ni Barsaga sa mga patakaran ng Kamara. Dagdag pa ni Puno, pinag-aaralan din ng NUP ang pagsasampa ng kasong legal kaugnay ng mga aligasyong itinuturing nilang walang basehan at personal na pag-atake. Muli ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Doon, baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin na i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi comes up, nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Agoy. Si House Deputy Speaker. Muli ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Doon, baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin na i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi comes up, nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Agoy. Si House Deputy Speaker. Paktay ka ngayon. Barsaga katok. Ano na? Di ba? Nakakasira kasi ng imahe ng House yan si Barsaga. Ay, walang kakwenta-kwenta. So, ayan, napakinggan nyo. Kaya abangan po natin ang ang hakbang ng mga sulon, no? Sa mga congressman tungkol dito kay Barsaga. Agree ako. Tuluyan nyo na. Dapat tanggalin niya sa House of Representatives, tanggalin sa pagka-congressman. Nako, 'di ba? Hindi magandang ehemplo ito. Masama. Tawag ko sa kanya katok Parang sira ulo kasi. So dahil diyan, mga kababayan, humingi po siya ng apologize kay Mr. Rason. Wow, guys. Damage is done 'Di ba? Alam niyo kung bakit humingi siya ng apologize? Kasi alam niya tagilid siya.
hindi basta-basta yung binangga niya, mga kababayan. Ha? Sabi dito, guys. Oh. Sabi po ng News 5, Barsaga, nagsorry kay Rason. Nag-public apology si 4th District, Cavite Representative Kiko Barsaga sa tycoon na si Enrique Rason. Ooh. It's too late, katok. It's too late. It's too late. The damage is done. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede pabor-pabor. Sinira mo na ang pagkatao niya Kalat-kalat na buong mundo pa. Di ba? Kaugnay ito ng aligasyon ni Barsaga na umano'y panunuho ni Rason sa ilang kongresista para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez. Matatandang inireklamo ni Rason si Barsaga ng cyber libel dito. Agay, sa isang podcast kasama ang broadcaster na si Montulfo at abogadong si Clint Arana, sinabi ni Barsaga na handa siyang harapin ang anumang mangyari sa reklamo. Tanggap ko naman yun, posibleng hatol sa reklamo, sabi ng kongresista. Tanggapin mo. 'Di ba? Makulong ka talaga. Kung ako ang abogado ni Mr. Rason, talagang ilagay ko sa piitan ito para masampulan Tapos yung isa pa dyan na aw-aw. Galing-galing mag-akusa, wala namang ebidensya. See, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan Yo. Ito na ang katapusan mo. Sabi sa inyo Sabi po dito ng mga nagko-comment, when emotion are high, intelligence is DDS. Naloko na. That's what happened when your mouth speaks faster than you think. Yes, because you didn't think before you click. Napaka you have a rotten mouth. Ika nga. Pangit ugali. Ewan ko kung paano pinalaki ng nanay nito. 'Di ba? Revise to you. Nag-script ha. Wow, mas lalo akong napahanga sa kanya dahil sa pagiging magpakumbaba niya. He truly is the future of the national. Mabuhay Kiko. Ayan, ng mga DDS utak. Di ba? Ano yun? Papayag ka? Sisirain ka ng isang tao? Publicly? Na alam mo naman walang ground yung mga pinagsasabi niya? Then after that, humingi ka ng sorry? Ano yun? Like Digo? Joke-joke? Ganon? Sira ulo ka pala No. Pagdating sa mga ganyan, walang patawad, walang pabor-pabor. Kahit humingi ka ng sorry, yes. Pinatawad ka niya. Pero yung kasiraan ng kanyang pagkatao ni Mr. Rason, maibabalik pa ba? Well, yan ang hirap di ba? Yan ang utak mga dilis. Kahit mali, ginagawang tama. Ang tama, ginawang mali. Utak bulinaw. Regret born from the punishment is not the same as a remorse born from the conscience. If a pain is the only trigger, the apology lacks in sincerity. It is only regret for the outcome, not for the wrongdoing. Diba? Nasa uli yung pagsisisi, wala sa unahan. Bago kayo magsalita, tiyakin nyo kung may nasasagasaan kayong tao. Diba? Even na mayroon kayong nasagasaan tao, kung mayroon naman patunay laban sa kanya, why not? 'Di ba? File a case against him or her. Wala nang problema dun Pero kung hersy lang, nadadala ka sa emotion mo, sa galit mo, na ang akala mo hindi ka papatulan ng isang kilalang businessman, diyon ka nagkamali. Ibahin mo si Mr. Rason. 'di ba? 'Di ba? Ibahin mo. Kaya yan, balik sa iyo hanggang ka ngayon. 'Di ba? Apologizing clearly indicates an acknowledgement of his mistake, consequently providing substantial evidence to support pursuing a cyber libel case. Yes, ipapalabas sa kanya yan lahat ng resibo ipapalabas. Bakit nandoon ka ba? 'Di ba? Ba't alam mo? Anong alam mo? Kung mayroon kang alam din, 'di ba? Show it. 'Di ba? Kung wala kang alam, then keep your mouth. Ship your mouth. See? So, yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong palang humusga, komento. See you again on my next upload. Bye, and bagus. God bless, Philippines. Bye, guys. Don't forget to like, hit the button bell palaging updates, okay? There's more.